So good day, class. Today we'll be discussing the concept of different string methods and the regex module. Methods and regex module. So in Python, you already know what a string is. So this is any value that is surrounded by either a single quotation or double quotation mark. For example, the word hi. So it's considered a string. Or another example is a string of numbers. So as long as it is surrounded by single quotation mark or either double quotation mark, that is still considered as a string. Now, there are many methods in correlation to strings. So first is, this is not a method, but you can do this. No? If you have multiple lines that you want to print out, meron tayong tinatawag na multi-line string. So we create this by tripling yung single quotation or double quotation marks. Example, meron tayong hello, 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 and then hi. So makita nyo meron tayong 5 lines of content. So pag print natin yan, iraran niya rin yan or i-execute niya yan into 5 lines. Makita nyo, yan. So multi-line, hindi nyo kailangan gamitin yung \n na escape character to create a new line. Possible yan sa multi-line string. Then we can also access string like an array or like an list. For example, meron sa word na hi natin, gusto nating i-print out yung particular na I lang. So, anong position yan? So, that will be 1. So, run na natin. So, lalabas lang si I. So, again, pagdating sa pag-access ng each element, ang ginagamit natin is yung index number niya. So, the first character will have the 0, and then the second character will have the 1. The second will have the second index number, and so on. And then, we can also loop sa ating string. So, for example, we have C as our variable. We want to loop in a string that's called banana. So, if we want to print each item, so go print C. So, run lang natin, and then it will output each character string na niloop natin. Then, we have yung method ni string, which is yung length method. So, length method allows us to check for the length of our string. So, ang length will be yung haba niya. Ilang characters ba yung kinocontain niya. So, dito kay A, meron siyang 2. Kasi 1 at saka 2. 2 characters. So, each character yung bilang niya. Sa len method, start yung count natin sa 1. Then, if we want to check B, it will return 1, 2, 3. Then, we also have the ability to check if a certain phrase or character is present sa ating string. So, we can use the keyword in. So, for example, sa B, gusto natin check kung meron ba dyang 2. Gamitin natin in method, and then yung string na hinahanapan natin. So, 2 in B. Pag nirun natin, it will execute a Boolean value, true or false. So, kung true, ibig sabihin nag-i-exist yung hinahanap natin. Kung false naman, hindi nag-i-exist. For example, hinanap natin si 4 sa string value natin na B. So, false yung i-return niya kasi wala namang 4 dyan. Then, may inverse si not in. Which is yung not in. So, magre-return naman ito ng true kung nakita niya na wala doon yung hinahanap natin, and magre-return siya ng false kung nakita niya na nandoon. So, pag nira natin, magre-return siya ng true kasi wala naman talagang 4 sa string na B natin, and then kung 3, magre-return siya ng false kasi nag-e-exist. Okay? Then, we have another function sa list na pwede natin gamitin sa ating string, which is yung pag-slice ng string, paghati-hati ng string. For example, we have naman, gawa tayo isa pa, C, lagay natin hello Python.
So, pag slice natin, gagamitin lang natin yung symbol for slicing. So, print C. For example, we want to only show yung LLO. So, i-return natin ganyan. Ano nangyari? Bakit LLO lang sa 2 and 5? So, bilangin natin ulit. So, 0, 1, 2. Again, kapag parang ang gamit nyo is a list method sa string, nagsistart yung bilang sa 0, ha? So, unang lumabas is 2 or yung L for the starting index natin. And then, n-1 or 5 minus 1, 4, kaya hanggang O lang yung lumabas. Okay? So, hindi kasama yung 5. Essentially, kung hindi kasama yung 5, then yung next na number bago yung 5 yung ilalabas niya, which is 4. If you want to output Python, bilangin nyo lang 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Starting natin 6. Then 7, 8, 9, 10, 11. So, return natin 11. I-return natin 12. Yan. Para ilabas niya yung buong word na Python. Yan, class. Then, if you want to slice only from the start, kunwari yan, wala kayo nilagay. So, ilalabas yan lahat kasi wala siyang starting index, meron lang siyang ending index. For example, sa 5 siya. So, i-return niya lang yung hello. Kasi sa 5 siya sa stop. Ganun din kung mag-slice kayo to the end. So, for example, ilalabas natin lahat ng word after ng 6. Ayan. So, yan lang. Then, we also have a method which is yung uppercase. So, upper and lower. So, for example, yan. Upper. So, ang ginagawa niyan, class, is it returns, no? Yung ating string na naka-uppercase lahat. So, si C natin, ang naka-uppercase lang si H and si P. Pero, the rest naka-lowercase. Pero, ginamitan natin ng upper. So, ni uppercase na lahat. And then, lower naman, kung gusto natin, ay i-lowercase niya lahat. Then, we have the capability of stripping, no? For example, yung string nyo, maraming white spaces. So, ayaw nyo yun. So, white spaces is yung space. Ayan. Hindi kita sa atin, pero kita yan siya sa compiler. So, gamitin nyo lang yung strip na method. So, it allows you to strip yung ating white spaces. So, ayan, tinanggal niya. Kung hindi natin gagamitin yung print, yung strip, ganito yung kakalabasan niya, class. Ayan. Yan yung una, na wala pang strip. Nung in-strip natin, natanggal na yung white spaces. Tandaan ng strip, gumagana lang siya sa starting and ending white spaces. Kapag naglagay tayo sa gitna, hindi niyan siya mabubura. Okay? And then we have yung replace string. So, for example, we want to replace a certain character with another character, then gagamitin natin yung replace method. So, the parameters will be yung i-replace natin at yung i-replace natin sa kanya. For example, yung sa white spaces. Yan, lagay ko ha, white space. Gusto natin palitan ng asterisk. So, pag nira natin yan, yung white spaces mapapalitan ng asterisk. Or asterisk. Then, split naman. We also have the split method. It returns a list of values where the text between the specified separator becomes a list. Essentially, ang split method, hinahati lang natin siya, class, into, yung string natin, hinahati natin siya sa specific na area kung saan dinilagay natin dito sa parameters. For example, gusto natin siya hatiin sa comma. So, pag tira natin, nahati na, naging list na siya. So, napag-iwalay na si hello at saka si Python. For example, we want to split it into O, di mawawala na yung O. Kasi doon siya mag-split. So, ma-return lang hell, pyth, at saka n. Ayan.
yung split, and then we also are able to concatenate. So, for example, you want to add two values together na string. Kung kaya tatlo, ayan. Gusto nyo ipagdikit si A, si B, at saka si C. Pwede yan using the plus symbol as long as lahat sila ay string. So, makikita nyo, nilabas niya A plus B plus C. Ayan. Para hindi kayo magulo, i-comment natin yung maguluhan, comment natin yung line 5. So, yan. Pinagdikit niya. Na magtaka kayo ba't may space dyan? Again, yung C natin may white spaces. Pag binura ko yan, magkakatabi-tabi sila. Ayan. If you want to add spaces naman, you can. Maglagay lang kayo dito ng blank space. Yan. Sa pagitan ng mga string na pinagdidikit nyo. Ayan. Para meron siyang mga spaces. So, makita nyo, may spaces na. Then, we have yung F string. So, F string lets us format a certain string. So, F string, lagay nyo siya ng F, sabay lagay nyo yung placeholder. So, placeholder is represented by our curly brackets. So, ilagay nyo yung variable kung saan nyo gusto isingit or gusto nyo ilagay doon sa existing string. Kaya, i-print natin si C. Hello Python lang yan, di ba? So, magiging hello Python hi yan. Kasi yung placeholder natin essentially, dyan mailalagay or may insert yung laman ni A. Kung gusto naman natin i-insert yung laman ni B, di ilagay natin dyan B. Para hello Python 1, 2, 3 na. So, yan yung context ng F string. So, you will put an F in front of the string literal and you add the curly brackets as placeholder for variables or even sa operation. Okay? So, for example, rather than B, gusto natin ipag-times. Si 10 times 10, pwede yan class. Okay? In-insert natin yung operation mismo doon sa ating string. And then we have escape characters. So, escape characters essentially, this is used to insert characters that are illegal in a string. For example, gusto natin si Python nakaganyan. Sorry. Meron siyang single quotation mark. So, pag nira natin yan, mag-error yan. Syntax error, hindi valid kasi meron na dito closing. Sabay dito meron tayong opening and closing din. So, to escape that, pwede nyo gamitin yung front slash as an escape character. Ayan. Ayan. So, makita nyo. Sorry. Yan, front slash, backslash yan, backslash. Yan, front slash. Ayan. So, makita nyo na insert na natin yung kanina bawal doon sa ating output. And then, yung kanina nga, pwede rin kayong gumamit ng N. So, N, nagka-create siya ng new line. So, nahati na yung string nyo. O kaya, kung gusto nyo, tab. Ayan. Pwede yan. Marami pang escape characters. Pwede nyo gamitin yun, depende sa need nyo. Then, we have string methods. Yung string methods kanina, yung upper, and so forth. Capitalize, count, encode, yung mga split is alnam. There are many string methods that will return new values. I will link yung link ng list na to later on sa inyong mga classes. So, we have, for example, sample lang kayo, is alpha. So, is alpha essentially checks if your string contains alphabet o kung lahat sila ay alphabet. So, pag nira natin, ay sorry, nakalimutan ko yung ganyan. Ayan, so it will return Boolean values true or false. So, si A kasi, di ba, lahat yan ay alphabet. So, nag-return siya true. Si B naman, try natin. So, si B, mag-return siya false kasi number pa rin siya. String siya, pero number siya. So, if we want to check, pwede natin ilagay is digit para kay B.
is digit. So, is digit, supposedly, ito ay magre-return ng true kasi ito ay numbers or digits. Kung kunyari, combination naman, pwede nyo gamitin yung method na is alphanum. So, ibig sabihin, yung string nyo, alpha ba, alphabet, or number. So, meron siyang combination of both. Is alnum, sorry. Short for alphanum. Alnum. Pag nira natin yan, ayan. And then we have yung regex module. So, regex module contains 4 functions. Meron tayong find all, search, split, and sub. So, ayan. So, to import the regex module, yan lang yan. Import re, yan yung pangalan niya. So, regex module stands for regular expression. So, ginagamit natin to in searching for a specified search pattern. So, yung mga search engine, yan, yung regex module, ganun siya gumagana. Or yung mga function sa regex module is ganun yung logic niya sa mga kung paano gumagana yung mga search engine natin. So, for example, meron tayong string na gustong i-check. Natin A. My name is Hi. My age is 10. So, yan yung gusto natin. Lagyan natin ng comma. Yan yung, for example, yan yung gusto nating string na i-search. Sorry. B equals, for example, sa find all. Sa find all class, i-return niya lahat ng nag-e-exist na, for example, character na gusto nating i-search. So, for example, gusto natin i-search kung may is ba dyan. So, sa atin, meron. Pero sa compiler, si compiler mag-search. Ilagay dito yung string na ipag-search natin. Print natin si B. So, ang return ng regex module ay sa find all, ang return niya is list na nagko-contain ng values na hinahanap natin. So, merong dalawang occurrences ng is daw. Kunyari, ang hinahanap lang natin is yung pangalan, hi. So, i-return niya is yung occurrence na may sequence na hi doon sa list. So, i-return niya lahat sa find all. Sa search naman, ang pinagkaiba nila, kasi parang saan siya naghanap eh. Ang search is, i-return niya yung first occurrence. For example, yung is kanina. Ayan, i-return niya lang yung first occurrence. So, the first occurrence was found at the span of 8, in between 8 and 10. Okay? So, si search din, ang ni-return niya hindi list, kundi match object. So, pag nakita yung match object, ibig sabihin, may nag-match. For example, walang nag-match. Hinanap natin R. So, magre-return siya ng none. And then, we can use different meta characters, sets, and special sequences. For example, gusto natin hanapin if our string starts with the first word my. Pag nira natin, match object, meron daw. Meron siya nakita na word na may at the first, kasi itong na to, yung symbol na yan, nire-return niya yung match if the specified characters are at the beginning of the string, nasa umpisa, sorry. And then, kung special characters naman gagamitin nyo or meta characters, same lang yan sila ng ginagawa. Yan naman yung corresponding ng \a, yung parang ginagamit natin sa superscript pag nagte-type yan. And then, kung gusto nyo naman check kung nag-ends with, so, lagay natin 10. Kung yung string ba natin nag-end with 10, ayan. So, $sign naman yung meta character for that. So, there are many meta characters, special sequences, and sets that you can use. For
For example, sa sets naman, gusto natin i-check kung merong instances ng A to E. So, pag nira natin yan, may na-match 4 to 5. So, match niya is A. So, dito sa search first character, kasi marami namang A at saka E dyan, diba? Pero hindi niya sinama. Kasi yung first na nakita niya, yun lang yung i-return niya. Yung first na nakita niya is yan. Kaya yun yung i-return niya. So, ito, example yan ng set. So, A, B, C, D, E, F, G, A, B, C, D, E. Lahat ng characters na papasok dyan, i-return niya kung find all yung gamit nyo. So, sa find all, tingnan nyo. Kung sa search, yung pinakaunang occurrence lang. So, lahat ng nasa pagitan ni A to E, i-return niya. And then, we have yung sub-function. So, sub-function essentially lets us replace. So, for example, yung characters A to E, we want it to replace with another character. Yung character na yun, sabihin natin, 7. Ayan, number, ipapalit natin. So, pag nira natin yan, papalitan niya na. So, any character that contains that is within A, B, C, D, and E, mapapalitan ng 7. So, ganyan na yung magiging itsura. So, sub is essentially katulad siya ng replace function kanina ng string or method. And then, we have yung split. So, split, katulad din kanina, allows us to split yung values. So, for example, we want to split it sa comma. Sign, week. So, pag nira natin yan, hahatiin yan siya into 2. So, my name is Hi, and then my name age is 10. So, yan yung ginagawa ng split na function ni regex. So, that's it for our string and regex module. Thank you.